For today's video, we're gonna do installing Active Directory and promoting a server into a domain controller. And now, let's start. Now, open nyo lang yung inyong server and then type nyo lang Windows R and type nyo lang NCPA CPL para lumabas yung ating Ethernet. Tapos pagka-click nun, right click lang natin yun, Ethernet, tapos properties. Ayan, tapos make sure na naka-install yung Active Directory. Kapag di naka-install, i-install. At kapag kapag meron na tayong Active Directory, ay iset lang natin yung IP address ng ating server. Kaya, ayun. At ayun, para magawa yan, ay hanapin lang natin yung CMD, command prompt, at i-type natin yung ipconfig/all para makita natin yung IP address ng ating server computer. Tapos ayun, ang ating IP address ay 192.1 ayun, 10.02.15 at ayan. I-type lang natin dyan at nalalaman na natin yung IP, ay type na natin dito yung IP natin. 10.0.2.10. So ayan, ilagay din natin yung nakalagay ito na 255 and 255.0. Yan, lagay lang natin. Lalagyan natin to ng IP address para malaman ng client, para alam ng client kung sino yung tatawagin niya or kanino siya kukonect. Yan. Yun, lagay lang natin. Fill up lang natin yung nakalagay dyan. Yung tinype natin kanina sa CMD. Yan. At once na okay na, okay lang natin close. Ayun, downloaded na. Hindi na kailangan natin i-download kasi na-download na natin yan nung isang araw. So ayun, pagkatapos dyan ay punta na tayo sa server manager. Pindutin lang natin ang yan, sige. And ayun, tapos pindutin lang natin ulit to. At ayun, next lang natin yan. Like, check lang natin kung ano. At kita na naman natin na may check na yung ating Active Directory. So, na-download na natin. Yan, kung wala ka pa niyan, i-download natin. Tapos yan, download lang natin ulit. Yan, pag okay na yan, may check na okay na yan. Tsaka, wala naman na tayo i-download dito. So, we're good to go na. Ayan. At ayun, punta tayo sa tools. Then, hanapin lang ulit natin yung Active Directory computer. Yan, hanapin na natin yun. Yan, computer. Tapos, pupunta na tayo gagawa na tayo ng ating user. So, yan, click lang natin yung ating file, then new, then lagay natin is user. Organizational unit pala muna. So, ayun, lagay lang natin yung ating at ayun, gawa lang tayo ng user natin. Ayun, may nakalagay na tayo user dyan. Lagay ko yung Apple na Daniel. So, kailangan mga 2-3 ang gagawin natin. So, punta ulit tayo doon. Then, punta tayo sa user. Then, new. Pindutin natin user, then maglalagay tayo ng ating mga credential natin dyan. Ito yung yung ilalagay natin sa client machine natin, sa client computer natin para ma-access natin ito sa ating computer. So yun, maglagay lang tayo ng 3 user. Then ayun. At ayun, kapag nakagawa na tayo ng 3 user, ay pupunta naman tayo sa ating client. Run lang natin. At ito wait lang natin.
Yan, nandito na tayo sa ating client. Tapos, ayun yung client naman. Split screen lang natin to. At ayun, split screen natin. Then, Windows R ulit tayo. Then, type lang natin yung ncpa.cpl. Yan. Type lang natin. Then, okay. Then, pag okay na, ayan, at kapag okay na ay check lang natin ulit yung Ethernet natin. Yan, okay lang natin. Then, properties. Then, lagay lang ulit tayo ng IP address ng client natin. Then, ayun, IP config ulit. Para malaman natin ang IP address ng ating client. Tapos, ayun, lumabas na IP config/all lang ita-type natin. Then, lagyan na natin yung IP address, no? At ayun, password lang natin. Kapag lagay na tayo ng IP address ng ating client computer, ay x lang natin to, pati yung CMD natin. At ayun, para makonect natin ang server at client natin, ay kailangan nating ilagay ang IP address ng server dito sa ating preferred DNS, sa ating DNS server. So, kung ano lang yung IP address or default, ay dun yun yung ilalagay natin dito sa pinakambaba. Hindi pala, gagawa muna tayo ng ating IP address ng 192.168.2.10. At ganun din, parehas lang din sa kabila, sa server. Since ang pinagkaiba lang nila yung kanilang last digit, so ilalagay lang natin dito yung kailangan, kasi parehas yung ano nila dito, yung IP nila. Like, yan, lagay lang natin, parehas lang yung i-input natin dito para mag-connect yung dalawa. Yan, connect lang natin yan, dalawa na yan. Login lang natin ulit ito na 192.168. Then, ayun, hit lang natin. Yan, at baguhin lang natin. Yan, kapag okay na, click lang natin okay, then yes. Then, yan, next, okay lang natin, then yes natin. Next lang natin, then, ayun, magpiping na tayo. Bago pala yun, check muna natin yung ating machine. Yung machine natin kung naka-bridge pa. Yan, check lang natin. Click lang natin ito, machine. Then, yun, then kailangan natin itong i-bridge. Punta lang tayo sa ating network. Then, click lang natin ito kung naka-bridging na ba. Kasi, kung walang bridging, ay hindi gagana ang ating device na pag-connect. So, ayun, okay na. Meron na siya. Make sure lang natin. And ayun. Ayun, same lang din dito sa kabila, sa client. Check natin network, then kung naka-bridging ba. Yan, naka-bridge na. Then, ayun, punta na tayo sa ating network. Then, kailangan nating i-turn on ang mga natin para mag-connect. Like, yan, turn on lang natin. Change adapter settings. Yan, yung mga naka-off, kailangan natin i-on yan para magkaroon ng connection sa dalawang computer. Kasi hindi magpapasa yung connectivity ng dalawa kapag magpiping tayo. Yun na, okay na. Yan, extend natin to. Then, sa kabila, yan, ping din. Sa kabila naman, ncpa.cpl. Check lang natin ulit dito yung IP nito. Tapos, kung ano nakalagay dyan, ay ito yung lalagay natin dito sa CMD. Then, type lang natin yung IP ng server din. Kung may mag-message pa ng 192.168.1.2. At ayun, gawa na naman. Goods. Dito naman kailangan sa server naman kailangan natin maglagay yan 192.
168 and the 2.15. Ayun, check lang natin ulit yung kung tama ba yung IP na nilagay ko dito sa server. Yan, tama naman siya, tama naman. So enter lang natin kung magpapas ba ng message to. And let's see. Ayun, pag-wait lang. Yan, okay naman yan. Yan, okay na. At connected na yung dalawa. So ayun, then restart lang natin. Then connected na yung dalawa natin. And yun lang for today's video. Maraming salamat po. Ilang ang ng ating centralized. Thank you.